Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for October 14 to 20, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. So let's see, Gemini, what's coming to you this week for Gemini? Okay, poised. Wow. So, yung iba sa inyo, Gemini, meron kayong aayusin sa inyong styling or kumbaga, i-improve nyo ang inyong styling. Maaring may mga bibilin kayong bagong damit, bagong mga accessories that will improve how you look. I also see you na preparing. Meron kang pinaghahandaan. Pwedeng iba sa inyo sasali sa contest or sasali sa presentation or meron kayong presentation, yung iba, meron kayong date. Meron kayong date na pinaghahandaan ninyo. I also see some of you are famous, no? Merong mga taong nakakakilala sa inyo. You are a public figure or someone na kilala sa social media. You have soulmates o yung iba sa inyo. You are connecting with someone na romantic connection na very deep yung inyong connection, like a soulmate energy. All that glitters. Okay, ito yung sinasabi nila na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. So pay attention sa intention sa inyo ng ibang tao kasi pwedeng akala mo they are sincere about their intentions pero hindi pala. Kaya lang pala nila gustong maging close sa'yo or mabait sila sa'yo dahil meron kang merong silang benepisyo sa inyo or meron silang makukuha sa'yo. So, be careful. So, your overall energy is the Queen of Wands. Someone who is brave, someone who is bold. I see you talaga na mas, magiging focus ka, parang center of attention sa iyong community, sa iyong workplace. They see you as someone who has a very strong personality. You're brave. And also, meron ding travel opportunities for you. Pwedeng nagbabala ka ngayon na mag-book ng flight. Pwede sa ibang bansa or somewhere na you will feel relaxed. Oo, kasi tinan mo ang challenge sa inyo, oh. May mga stressful situation na hirap ka na dahil marami kang iniisip, marami kang ino-organize. Yung iba sa inyo, maaring marami kayong inaasikaso or responsibility sa iba. Kaya medyo stressful. That's why this week you are planning for your break. No? So you want to take a break. And also, like what I mentioned kanina, pay attention sa intention ng ibang tao kasi I see someone who is going to backstab you. Kumbaga, pinagkatiwalaan mo pero lulukohin ka pala. Your opportunity, temperance. This is healing. Maaring meron kang opportunity na ngayon na mag-focus sa kalusugan mo, ayusin yung well-being mo, kumbaga bringing balance into your life na hindi lang puro trabaho-trabaho, kailangan din may oras at panahon ka sa sarili mo, 'di ba? That's part of the balance. And also, let's see what else. Meron din ako nakikita rito na titigil na sa kanyang bisyo. Kasi na-realize niya na hindi na talaga yun nakakabuti sa kanyang kalusugan. Your blessing is the Emperor. Wow. So some of you meron blessing ng pagiging leader. So pwedeng may leadership role sa inyo. Some of you pwedeng merong mapopromote sa trabaho. And if you have a business,
I see na mas lalong magiging successful yung business mo, lalo na kung ikaw ay nakatutok talaga rito, yung tipong hands-on ka sa business mo or sa career path mo. I think meron ka ring ma-accomplish or ma-achieve for this week na matagal mo nang ginagawa, tinatapos. It's like a project. So, money, career, finances, you have the Seven of Cups. So, may confused. Nine of Wands. Okay. Like what I mentioned kanina, pwede kasing yung ba sa inyo stress sa trabaho, sa career, sa business ninyo. And parang iniisip nyo, is it worth it? Worth it pa ba na magstay sa trabaho, sa career na yan? O sumubok na ng iba? Kasi pwedeng may nag-open na ng ibang opportunity sa inyo. And you're thinking na maybe this is the time for you to try new career, new business, new job. Sa love life, Four of Cups, the Chariot. Okay, meron ditong pwedeng aalis sa isang relationship because pakiramdam niya hindi na siya masaya or parang hindi na siya ganun ka-fulfilled sa relationship na meron siya. Oo, hindi naman para sa lahat to, but I see that person na wants to break free from a dysfunctional relationship. Alam mo yung tipong masabi lang na magkarelasyon kayo pero parang hindi na kayo nabubuhay in the essence of that partnership. Diba? Yung parang hindi na kayo masyado nag-uusap, na parang wala nang love, no? So I'm seeing a couple na nawawalan na ng interest sa isa't isa. And some of you might do something about it na parang aalis na sa situation na yan. Dahil alam niya, na-realize na niya kung ano yung gusto niya para sa sarili niya. If you are single, I don't think na magsisettle ka for someone at this point, lalo na kung nagiging very successful ka sa career, sa business mo, or sa kung ano man tong pinupurso mo sa buhay. Kasi it seems na yung mga nakikilala mo is parang mid lang. Yung tipong it's below your standards. Uy, may affair. Baka yung iba sa inyo, maaring ma-involve sa isang relationship na yung tipong wala pa naman talagang label, no? But parang maraming maraming expectations dito sa relationship na to, and you feel like hindi na ibibigay yung gusto mo. Yung parang kahit na anong gawin mo, hindi niya kayang ibigay. Maybe because this person ay hindi lang in alignment of what your ideals. Kumbaga hindi siya pasok sa iyong panlasa. Panlasa talaga. Lalo na kung marami kang expectation sa taong to. I also see you na pwedeng meron kang pasuking investment dahil pinilit ka lang. So, iwasan mo yung mga ganun na pipilitin ka. Kasi ako na-experience ka na rin yan. Na parang pumasok ka sa business, hindi dahil dun sa business na yun, but dahil dun sa tao na nag-invite sa'yo kasi nakakahiya na mag-no ka. 'Di ba? Kung ayaw mo, sabihin mo, no, ayaw mo. Optimism. If you're going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. So, pagiging optimistic sa buhay, pagiging positibo sa mga pananaw mo. I mean, may kaibahan yung toxic positivity sa realistic positivity, no? Na syempre, doon tayo sa realistic na may mga times na hindi talaga umaayon yung nangyayari sa plano natin, but it doesn't mean na hindi na tayo makaka-experience ng success.
So, sabi nga eh, try and try until you succeed. 'Di ba? So, yeah, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.